Nag-inom na naman ba ang tatay mo kagabi? Opo, ma. Malungkot pa rin ho kasi siya dahil dun sa nangyari sa kanila ni Nanay Christy. Ang tatay mo, matigas talaga ang ulo, no? Hanggang ngayon, hindi pa rin siya natututo. Pero hindi ko naman siya ma-judge kasi ganun din ako, no, nak? Ay, naku, tapan mo nga muna ito, nak. Apo. Ma? Yes? Titito na ho ba talaga kayo sa amin ni na tatay? Hindi na ho kayo aalis? Hindi niyo na ho kami iiwan? Bakit kasi tanong yan? Nag-aalala lang ho kasi kami ni na tatay. Baka ho kasi mangyari ulit yung nangyari noon. Nung iniwan niyo po kami. Naku, bakit mo naisip yan? Hanggang ngayon kasi yun yung kinakatakot ni tatay. Kaya hindi niya po magawang magtiwala ulit. Kasi natatakot po siyang makaiwanan niyo ulit kami. Christy, come live with us. Doon na tayo sa Amerika. Jordan, paano si Jeremy? Madali naman yun eh. Papaayos ko lahat ng papeles natin. Kahit si Jeremy. Tatratuhin ko siyang parang sarili kong anak. Doon na tayo. Pero Jordan, hindi lang naman... Siyempre, may mga ibang taong kailangan tanungin. Alam ko mahirap. Pero mas mabuti na to kaysa naninirahan tayo dito ng may takot sa lugar na to. Alam mo, na habang buhay yan si Shaira, mananatili siyang banta sa mga buhay natin. Napaka-fair naman ang tatay mo kung yan pa rin ang iniisip niya. Bata pa kasi ako nung iniwan ko kayo eh. Sa totoo lang, hindi pa ako matino mag-isip nun. Sobrang immature pa ako. Tsaka, sa totoo lang, hindi pa ako talagang handa na sumabak sa ganong klaseng buhay. Sabi, naiintindihan mo. Ma, naiintindihan naman yung kita. Kaya nga ako nandito pa rin ako. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Ayokong isipin mo na kaya pa kitang iwan ulit or pagpapalit kita kahit kanino. Ikaw na ang buhay ko na. Hindi na ako mawawala. Naisipin yan, ha? So, I don't see anything wrong with that. Ma, kasi hindi naman po yun bakasyon lang. Permanente na po kaming maninirahan sa Amerika. Yes, I know. So? Anak, sinong inaalala mo? Ako? Oh no, huwag mo kong intindihin. Ma, I can live by myself. Ha? At saka,
Pwede ko naman kayong dalaw-dalawin doon. Ma, hindi naman kasi yun lang yung inaalala ko. Hindi rin kasi ako sigurado kung gusto ko talagang manirahan doon. Doon na rin pala kayo yung mga bata. Anak, lahat ng bago, sa simula mahirap talaga yan. But you know what, knowing you, I know and I'm sure that you will be able to adjust right away. Bakit hindi mo i-consider muna? Bakit hindi mo muna subukan? Ang importante sa lahat, yung kahit nasaan kayong lugar, magkakasama kayo ng pamilya mo. Hi, Nak. Opo, ma. Okay lang, pasok ako ah. Sige po. Kamusta? Nakabala ba kita? May ginagawa ka? It's okay, ma. I'm just catching up para prepared po ako sa pagbalik ko po sa school. That's good. Actually, anak, may tatanong kasi sana ako sa'yo. Ano po yan? What if sa Amerika na tayo manirahan? Kasama ng Daddy Jordan mo at ni Junior. Talaga po? Okay lang sa'yo? Okay na okay po sa akin, mami. Basta sama-sama po tayo. Okay, that's great. After po nang nangyari sa amin ni Ate Billy, ayoko na pong mahiwalay sa inyo ni Daddy. Never again. Mas na-realize ko po kasi na mas importante po sa akin ang family natin. I love you. Oh, anong ginagawa mo dito? Pwede ka tayo mag-usap. Tungkol naman saan? Di mo pa rin ba ako napapatawad sa kasalanan ko sa inyo noon? Nung iniwan ko kayo ni Billy? Ana, pinatawad na kita. Pero hindi ko nakakalimutan yung ginawa mo. Na pinagpalit mo kami sa marangyang mong buhay. Hindi madali yun. Kung hindi mo pa ako napapatawad, nasa iyo na yan. Pero wag mo sanang impluwensyahan yung anak natin sa ganyang klaseng pag-iisip. Sa tingin mo ba, pagkatapos ng lahat na nangyari, kaya ko pa siyang iwan? Hindi ko naman sinabi kay Billy yung pagdudahan ka. Oo, pero yung bubog dyan sa puso mo, nakaka-apekto sa kanya. Ibanghana na ako ngayon. At kung hindi mo pa rin nakikita yon, nasa iyo na yon. Huwag mo lang pakialaman ang relasyon namin ng anak mo.